Magandang araw sa inyong lahat. Ako si John Del Baring, ang leader sa pangkat pangalawa. Ngayong araw, itatalakay namin ang aktibong pakikilahok ng mamamayan sa civil society. Itatalakay namin ngayon kung ano nga ba ang civil society, NGO at PO sa ibang halimbawa nito, bakit mahalagang makilahok, at tatlong tungkulin. Hindi natatapos sa pagkikilahok sa eleksyon ang mga mamamayan. Sa halip, unang hakbang lamang ito para sa isang malayang lipunan. Ang esensya ng demokrasiya ay ang magkaroon ng mamamayan na kikilahok sa pagpapaunlad ng bayan sa paraang higit pa sa pagboto. Isang paraan dito ay ang pagbuo ng samahan na direktang nakikipag-ugnayan sa pamahalaan upang iparating ang pangangailangan ng mga mamamayan. Kaya naman, napakahalaga makilahok ng mamamayan sa tinatawag na civil society. Ang civil society ay tumutukoy sa isang sektor ng lipunan na hiwalay sa estado. Ito ay binubuo ng mga mamayang nakikilahok sa mga non-governmental organization o people organizations. Nilalayo na civil society na maging kabahagi sa pagbabago ng mga pulisya at magigit ang accountability o kapanagutan at transparency katapatan mula sa estado. Katulad ng mga nabanggit, ang mga samahan na tinatawag na non-governmental organization or NGO at people's organization o PO ay mahalagang bahagi ng civil society. Ang pagkikilahok sa mga samahang ito ay isa sa maraming paraan ng paglahok sa civil society. Mabuhay! Ako nga pala si Jules Brian D. Huaryo from 10 Mercury. At ang aking tatalakay ngayon kung ano nga ba ang ibig sabihin ng NGO o mas kilala bilang non-governmental organization. So, meron ba kang ideya kung ano ang ibig sabihin ng NGO? So, ang ibig sabihin pala ng NGO ay isang organisasyon na naayon sa batas na nilikha ng mga pribadong tao at mga organisasyon kung saan hindi sumasali o kumakatawan ang anumang uri ng pamahalaan. O from the word non-governmental. So, hindi kumakatawan o sumasali ang mga pamahalaan. At ito lamang ang mga pribadong tao katulad natin, tayo ang gumagawa nito. At ang mga NGO na kilala na rin bilang mga civil society organization ay nilikha upang itulong ang isang palipunan o pampolitikal layunin tulad na pampahalaga sa kapaligiran o pagpapahalaga sa mga karapatan ng bawat individual. So ayan lang po at maraming salamat! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jenny Yamet. Ngayon ay itatalakay ko sa inyo ang dalawang halimbawa ng NGOs. At ito ang Operating Small Foundation at Harpoon Foundation for the Conservation of Natural Resources. So, ang Operating Small Foundation is to mobilize a word of generous hearts to heal children's smiles and transform lives, and to provide free contracted surgery to indigent Filipino children affected with cleft lip, cleft palate, and other facial deformities. So, ang organisasyon na ito ay may layuning tipunin ang mabubuting loob mula sa iba't ibang panig ng mundo upang magbigay ng libreng operasyon sa mga batang Pilipinong mahihirap na may cleft lip, cleft palate at iba pang deformidad sa mukha. So, ang Harpoon Foundation for the Conservation of Natural Resources naman is to contribute to national development through pure and fundamentals and or applied research and or creative work and environmental protection, natural resources conservation, wildlife management, and tribal culture. So, ang ibig sabihin nito ay ang isang organisasyon na naglalayong tumulong sa pambansang kaunlaran sa pamamagitan ng pananaliksik, maging ito ay fundamental, practical o malikhaing gawain. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang mga halimbawa ng mga NGOs. Una ay ang TANGOs o Traditional NGOs. Sila yung nagsasagawa ng mga proyekto para sa mahihirap. Pangalawa ay ang TANGOs o Funding Agency NGOs.
Pangatlo ay ang Jungles for Development, Justice, and Advocacy NGOs. Sila ang nagbibigay suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal at medical na mga servisyo. Ang apat ay ang PACO, o Professional Academic and Civic Organizations. Sila ay binubuo ng mga profesional at mga galing sa sektor ng akademiya. PO or People's Organization. Ang PO sa isang pangkat ng mga mamamayan na nagkakaisa para sa mga layunin, karapatan at interes nila. Ang PO ay may kilalang pamunuan, kasapihan. Ako si Taninyo Vincent M. At ako naman ang magtatalakay sa dalawang halimbawa ng PO. Ito ang gripo at guwapo. Ang ibig sabihin ng gripo ay government-run and initiated POs. Ang PO na ito ay binubuo ng pamahalaan. Halimbawa na lang nito, ang DepEd or Department of Education. Ito ay binubuo ng pamahalaan. Ang isa naman, ang guwapo o Genuine Autonomous PO. Ang mga PO na ito ay itinatayo mula sa inisyatibo ng mamamayan at hindi sa pamahalaan. Halimbawa na lang nito ang mga non-government organization. Ang mga organisasyon na ito ay nagtatrabaho para sa kapakanan ng pampubliko at hindi direktang kontrolado sa gobyerno. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Chebe Hendes Billy Gonzalo. So, nandito tayo para italakay ang tatlong mahalagang tungkulin na NGOs at POs sa Pilipinas. Una, ang paglulunsad ng mga proyektong naglalayong panarin ang mga kabuhayan ng mamayan na kadalasan ay hindi natugunan ng pamahalaan. Pangalawa, nagsasagawa ang mga NGO ng mga pagsasanay at pananaliksik tungkol sa advokasyang kanilang ipinaglalaban upang magising ang kamalayan ng mamamayan. Panghuli, malaki ang papel ng mga samahang ito sa direktang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan upang maiparating sa kanila ang nahinaing ng kanilang sektor at mga naisip na programa at batas na naglalayong mapagbuti ang kalagayan ng mamamayan. Dito pumapasok ang mga pagkikipag-negosasyon at lobbying o ang pag-impluensya sa mga desisyon ng opisyal ng pamahalaan para makamit ang isang mitiin. Yan lang po, salamat. Bakit mahalagang makilahok ang mga mamamayan sa ganitong samahan? Ayon kay Larry Diamond 1994, ang paglahok sa mga gitong samahan ay isang mahusay na pagsasanay para sa demokrasya. Sa pamamagitan ng mga NGO at PO ay mas napaghusay ng mga mamamayan ang kanilang kakayahan para sa mas aktibong pakikilahok sa mga gawaing panlipunan. Binigyan ng civil society ang mga mamamayan ng mas malawak na pakikilahok sa pamamahala ng isang bansa. Sa pamamagitan ng pag-iengganyo sa mga mamamayan sa mga gawain ng civil society, masisiguro na magkakaroon ng pananagutan ang bawat opisyal ng pamahalaan sa kanilang tungkulin. At yun lang po para sa ating talakayin ngayon. Ulit, ako si John Del Valle and hopefully may natutunan kayo sa ating discussion. Thank you!